Yung magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa atin lahat mga kapatid. Ang atin pong devotion ngayon ay matatagpuan sa Matthew 6:33-34. My life verse, Matthew 6:33. Ang sabi dito, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble." So, sino sa inyo yung naglaro na ng hide and seek, yung taguan? So, magtatago, tapos may maghahanap. Yung naghahanap, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita lahat yung nakatago. So, ganun din tayo sa Panginoon. Yung seek dito is continuous. Hindi siya one time lang gagawin mo ngayong araw lang to kasi Friday o Sunday. Then the other 6 days na remaining, hindi muna tayo mananampalataya. So, ang sabi dito, seek first is continuous mong hinahanap at sinusumpungan ang kaharian ng Panginoon at ang kanyang righteousness. At ang kagandahan dito sa salitang ito, ang sinabi ng Panginoon ay ano, and all these things shall be added unto you. Kasi sometimes ang dami natin hinihingi sa Panginoon, ang dami natin request, ang dami natin pinipursue, pero ang totoo na dapat pinipursue natin ay ang kaharian ng Panginoon, hindi yung things dito sa mundo. It's okay na mag-ask ka sa Panginoon if kailangan mo sa buhay yon, pero hindi yun yung pinaka-main na pinipursue dapat natin sa buhay. Yung mga layaw ng mundo, dapat ang pinipursue natin is yung kalooban ng Panginoon sa atin, yung righteousness niya. And sabi doon, and all these things shall be added unto you. Kasi bakit sinabi nga all these things? Ibig sabihin kaya lang bago niya mai-add sa iyo yon is pag nasumpungan mo muna ang kaharian ng Panginoon at kanyang righteousness. Bakit? Kasi kung nasumpungan mo na ang Panginoon at kanyang righteousness, alam mo kung paano gagamitin ang i-add niya sa iyo. Halimbawa, binigyan ka ng maraming tawag dito, sabihin na natin na malaking sahod, malaking salapip. So, pag hindi na ito ay nakuha natin ng halimbawa tulad ng nasa labas na hindi nakakilala sa Panginoon, nakuha ito sa sugal o sa pagtaya sa loto, sa ganyan-ganyan, they will use it in a wrong way talaga. Pero kung ang Panginoon nasumpungan natin at alam mo ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng blessing na yon, hindi dahil sa loto or kumbaga is nabigyan ka ng magandang trabaho, someone bless you ng gantong gamit o ganyan, magagamit mo yon ng tama para maging pagpapala ka rin sa ibang tao. So yun yung kaya nadoon yung end, kaya after yun ng masik mo, and it will be added unto you, kasi magagamit mo na siya ng tama. And then sinabi sa 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own thing, sufficient for the day of its own trouble. Kasi ayaw ng Panginoon na mag-worry ka doon sa gusto mong sa pinagpe-pray mo sa Kanya, na mag-worry ka doon sa isang bagay na hindi mo naman kayang gawan ng solusyon, na mag-worry ka sa isang bagay na ang Panginoon lang ang makakagawa ng solusyon. So hindi natin trabaho ang trabaho ng Panginoon. Ang trabaho lang natin ay dumapit sa Panginoon, dumulog, masumpungan ang kanyang kalooban sa buhay natin, ang kanyang righteousness, ang kanyang kingdom, at ang Panginoon ang bahala. If this halimbawa Friday service o Sunday service, nag-worry ka sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo, I would stick sa word ng Panginoon, masumpungan muna natin siya. Then ang Panginoon ang bahala sa mga pinag-aalala natin. Kasi sometimes na-occupy ng mga worries natin yung oras na para sa Panginoon na binibigay natin dapat. So yun lang po, nawa may matutunan tayo. Lagi nating patuloy na siyasatin ang salita ng Panginoon, mag-aral at hanapin ng kanyang kaharian, ng kanyang righteousness sa ating buhay, at ma-i-apply natin ito sa ating buhay, and you will see how God will work in our life, and all those things na wino-worry natin dati, hindi na magiging worry yan, and yet i-add sa atin ng Panginoon. Why? Because alam na ng Panginoon kung paano mo siya gagamitin ng naayon sa kalooban niya. Kaya salamat po, Noah, may natutunan kayo. Shalom, God bless.